Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin sa paraang di magagawa ng pananalita. At nauunawaan ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu'y lumuluhog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mulat mulapay, alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak, at sa gayon, naging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niya noong una pa ay Kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay Kanya ring pinawalang sala, at ang mga Kanyang pinawalang sala ay Kanya namang binigyan ng karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lubos akong nananalig sa matapat mong pag-ibig. Tunghayan mo at tugunin, O Poon na aking Diyos, ibalik mo ang lakas ko't nang hiningay di malagot, ang palalong kaaway ko'y huwag bayaan na maghambog, at malugod na sabihing nagapi ko siyang lubos. Lubos akong nananalig sa matapat mong pag-ibig. Lubos akong nananalig sa pag-ibig mong matapat, nagagalak ang puso ko dahil sa iyong pagliligtas. Aawitan kita, Poon, aawitang buong galak, dahilan sa kabutihang sa akin ay iginawad. Lubos akong nananalig sa matapat mong pag-ibig. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, "Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?" Sinabi niya, "Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makapapasok. Kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sasagutin niya kayo, hindi ko alam kung taga saan kayo, at sasabihin ninyo, kumain po kami at uminom, nakasalo ninyo, at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin. Sasabihin naman ng Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at magngangalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta. At kayo na may ipinagtabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag ng kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna, at may nauunang mahuhuli. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri. Magandang araw po. Ako po sa Reverendo Padre Gerald A. Palay mula sa Apostoliko Bikariato ng Taytay. Halina't ating pagnilayan ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Lahat ng makahulugan at makabuluhan ay pinaghihirapan. Kung mapapansin po natin sa ating ibanghelyong napakinggan, parang naging harsh si Jesus doon sa kanyang pagsagot sa tanong ng isa sa kanyang mga nakikinig, tagapakinig. Ang tanong sa kanya ay, kakaunti po ba ang maliligtas? Ang sagot naman ni Jesus indirectly ay ganito, pagsumikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Bakit ko pipiliin ang makipot kung meron namang maluwag na daanan? Bakit ko pipiliin ang mahirap kung meron namang madaling pamamaraan? Dito natin makikita, mga magulang, mga kapatid ko, na ang kaligtasan ay hindi cheap.
Ang kaligtasan ay hindi kung anong bagay lamang. Ito ay precious, mahalaga, may kabuluhan, kaya kailangang paghirapan. Ang kaligtasan ay hindi automatic. Ngayon sa buhay natin, napakaraming instant. Ang gusto ng lahat, ang gusto ng karamihan ay madalian. Di ba? Ayaw na nating pumila. Dahil pag pumila ka, nako, matagal. Ayaw na nating dumaan sa proseso. Kaya hahanap ng kompanyero, kompanyera para merong tutulong sa atin. Dahil ayaw na natin ng mahaba pang proseso. Nakakatamad, nakakairita. At kung pwedeng bumayad, magbabayad na lamang ng taong gagalaw para sa atin. Bakit? Dahil nga ang gusto natin, ang lahat ay mabilisan. Pero my dear friends, kapag patungkol sa kaligtasan, walang instant na gawain. Kapag patungkol sa kaligtasan, dadaan at dadaan tayo sa prosesong nais ni Jesus na ating pagdaanan. Oo, sasabihin natin, matagal naman na tayong ligtas. Diba? Matagal na tayong iniligtas ni Jesus sa pamagitan ng kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay. Ligtas na tayo ng Panginoon 2,000 years ago. Pero ang kaligtasan na iyon, it's a process na kailangan pa din tayo namang iniligtas ni Jesus mula sa pagkagapi ng pagkakasala. Habang tayo naglalakbay sa mundong ito, meron kailangang gawin, meron kailangang kilusan. Hindi sapat na babanggitin lamang natin, I accept Jesus as my Lord and Savior, iligtas na ako. On the other hand, oo, ligtas ka na, ligtas na tayo, pero habang tayo ay naglalakbay, kailangang meron tayong gawin upang makamtan ang rurok ng kaligtasan na inilaan sa atin ni Jesus. At doon papasok yung sinasabi ni Jesus sa ating ebanghelyo, pagsumikapan ninyong pasukin ang makipot na daan. Wala na pong pipili ng mahirap ngayon. Diba? Ang gusto nating, ang pinipili lamang layo natin ay kung ano yung madali. Hanggat maaari iiwasan kung ano yung mahirap. Nababawasan na yung sense of sacrifice halos sa lahat ng aspeto. Pero hindi iyon patungkol sa kaligtasan. Kapag patungkol kay Jesus, patungkol sa paghahari ng Diyos, inaanyayahan tayo ng Panginoon, hindi maluwang ang daanan. Makipot ang daanan patungo sa kaharian ng Diyos. At magtatanong tayo, bakit makipot? Pwede namang luwangan ng Diyos yung daanan, yung pintuan. At bakit inaanyayahan pa tayo doon sa makipot na daanan? Dahil sa makipot na daanan, doon ay ibababa ang sarili. Sa makipot na daanan, doon napuputol ang mga bagay na hindi dapat gawin. Sa makipot na daanan, ang nasusunod ay hindi ang sarili kong kagustuhan, kundi ang kagustuhan ng Diyos na maglakbay ayon sa kanyang kalooban. At the end of the day, ang makipot na daanan ay pagtugon natin sa nais ng Diyos na lakbayin patungo sa kanyang paghahari. Kaya nga mga kapatid, hindi madali. Hindi madaling pasukin ang makipot na daanan. Kaya ang paanyaya ni Jesus, pagsumikapan. Hindi naman ipinipilit ng Diyos sa atin. Ang kanyang paanyaya, pagsumikapan. Dahil nga, sa maraming pagkakataon, kapag hindi na naisin ko ang nangyayari, kapag hindi na naisin ko ang gustong matupad, hindi naman madali. Diba?
Ang utos ng Diyos, mahalin ang kaaway. Sa maraming pagkakataon, hindi naman yun ang katotohanan. Hindi naman ganun kadali. Pagpipilian tayo, trabaho versus paglilingkod. Most of the time, ano yung pinipili natin? Trabaho. Bakit? Sa paglilingkod. Pag mawalan ako ng trabaho, wala na akong hanap buhay. Ang paglilingkod, dyan lang naman. Napakahirap sundan ang kalooban ng Ama. That's why, ang paanyaya ni Jesus, pasukin ang makipot na pintuan. Dahil sa makipot na pintuan, gaya ng nababanggit ko, hindi na ito patungkol sa akin. Ito ay patungkol na lamang sa Diyos na aking sinusundan, sa Diyos na dapat kong pinakikinggan, sa Diyos na may alam ng buhay na kahihinatnan ko. Ako po ay maglilimang taon ng pagi ngayong darating na November sa awa at biyaya ng Diyos. At sa maraming pagkakataon, ang nais kong sundin ay kung ano yung aking nais. Pagi naman na ako. Ordain naman na ako. Pero, sa mga pagkakataon na tila baga nasusunod ko lamang yung aking sariling kalooban, ramdam ko na mayroong hindi magandang mangyayari at nangyayari sa akin. Ramdam ko na tila baga inilalagay ko yung aking sarili doon sa mga bagay na ikapapahamak ko. At napakaraming beses nang naranasan iyon. Kaya sa mga pagkakataong iyon, lagi akong pinapaalalahanan ang pagkapagi ko, hindi kalooban ng masusunod, kundi ang kalooban ng Diyos. And true enough, my dear friends, kahit na mahirap sumunod sa kalooban ng Diyos, kahit na sa maraming pagkakataon kailangang mabasag ang kalooban, kailangang ibaba ang sarili, at the end of the day, mayroong biyaya sa pagsunod sa kalooban ng Ama. Mayroong biyaya na inilalaan ng Diyos sa mga taong marunong sumunod sa kanyang kalooban. Kaya nga, mga magulang, mga kapatid ko, sa ebanghelyo natin ngayong araw, pinapaalalahanan tayo ng Diyos. Ang kaligtasan, hindi isang bagay lamang. It is a precious thing. Mahalaga, makahulugan, kaya't pinaghihirapan. Kaya ang paanyaya sa atin ni Jesus, pumasok sa makipot na pintuan. Sapagkat sa makipot na pintuan, totoo, mahihirapan tayo. Sa makipot na pintuan, ibababa natin yung ating sarili sa kalooban ng Diyos. Sa makipot na pintuan, hindi ang aking sarili ang masusunod, kundi ang kalooban ng Ama. Pero sa makipot na pintuan din iyon, yun ang magdadala sa atin sa tunay na kaligtasan, sa tunay na tahanan na inihahanda ng Diyos para sa atin. At the end of the day, sa makipot na pintuan, may inilalaan, may inihahanda ang Diyos na biyaya para sa atin. Pagpalain po tayo ng Diyos sa ating pagninilay para sa araw na ito.